Man TV. Jeric Agosta. Like ka naman dyan idol. Kabanata 971. Sa isang marangyang manor sa Nuvo. Nakaupo sa sofa si Rubas, na nakasuot ng suit at matabang katawan, kulot na blonde na buhok, matangkad na mga mata, at matangos na ilong. Sa sala, umiinom ng kape. Ang ilang nasa katanghaliang gulang na mga lalaki na may blonde na buhok at asul na mga mata ay nakaupo sa tapat niya sa sofa, nag-uulat sa kanya tungkol sa mga kumpanya. Ang isa sa mga lalaking ito ay si Stern, ang CEO ng Kende Company, at ang isa ay si Ogden, ang CEO ng Donald Company. Bilang isa sa pinakamalaking magnate sa mundo ng negosyo ng Mescor, Rubas ay ang boss sa likod ng Kende Company at Donald Company, dalawang international fast food giants. Bagamat nasa 40 pa lamang si Rubas, hindi niya direktang pinamahalaan ang kanyang mga kumpanya. Sa halip, iniwan niya ang mga kumpanya sa mga profesional na tagapamahala. Gumawa lamang siya ng ilang mahahalagang desisyon tungkol sa mga pagpipilian at estratehiya ng kumpanya. Ang magnate na ito ng Mescor ay may hindi mabilang na halos at mga alamat. Sa kanyang 40 taon, isa siya sa nangungunang 10 pinakamayamang tao sa Mescor. Mayroon siyang daan-daang bilyong dolyar, at ilang kumpanyang nasa ilalim ng kanyang kontrol ay mga internasyonal na higanti. Masasabing hanggang ngayon, si Rubas ay isang maalamat na business figure na pinuri ng mga pahayagan at TV station ng Mescor. Sa mata ng mga nangungunang tagapamahala ng mundo ng negosyo, gaya nina Ogden at Stern, si Rubas ay isa ring maladyos na figure. Sinamba nila si Rubas. Karaniwang hindi ginagambala ni Rubas ang kanyang mga nasasakupan kapag nag-uulat sila sa kanya tungkol sa mga kumpanya. Ito ay lamang kapag mayroong isang bagay na napakahalaga na nangangailangan ng kanyang opinyon o isang halatang pagkakamali sa ulat na siya ay magsasabi ng ilang mga salita. For the rest of the time, nakinig siyang mabuti at umiinom ng kape. Ang mga CEO ng kumpanya ay malapit nang matapos ang kanilang mga ulat. Sa oras na ito, pumasok sa mansyon ang isang matandang nakataksido. Mukha siyang butler ng isang mayamang pamilya. Ang matandang lalaki ay tumingin solemn na. Makikita sa seryoso niyang mga mata na siya ay isang responsable, maislan, at mapagkakatiwalaang mayordomo. Excuse me, master. Yumuko ang mayordoma kay Rubas, na nakaupo sa sofa. Malaki ang tiwala ni Rubas sa mayordomo. Siya ay maislan at magalang. Ibinaba ni Rubas ang tasa ng kape sa kanyang kamay, tumingin kay Joe, at sinabi. Joe, anong problema? Sinabi ni Joe kay Rubas, Master, may kotse sa labas ng manor. Para makita ka at hiniling sa akin na ihatid ang kanyang regalo. Pagkasabi nun, hinawakan ni Joe. Nakasakay sa kotse na sinasabing si Jeric Agosta. Pumunta siya dito. Ang tao. Itinaas niya ang isang kahoy na kahon sa kanyang mga kamay. Medyo madilim at luma na ang itsura nito. Makikita na ang kahon ay nakaukit na may kakaibang pattern. Kabanata 972. Na-curious si Rubas, at bumagsak ang tingin sa kahon sa mga kamay ni Joe. Maging sina Stern at Ogden ay medyo na-curious. Naisip nila, sino ang gustong makita si Mr. Virgil? Hindi ba niya alam na hindi pa nakikilala ni Mr. Virgil ang isang estranghero? Bilang isang business tycoon, paano magiging isang tao si Rubas na casual na makikilala ng sinuman? Talaga bang iniisip niya na ang isang business tycoon ay walang ginagawa? Siyempre, sobrang curious din sila sa Reg Along nasa box. Bahagyang kumunat ang noo ni Rubas at hindi agad kinuha ang kahon kay Joe. Sa halip, lalo siyang nataranta. Hindi ko kilala si Jeric Agosta. Sinabi ba niya kung bakit niya ako gustong makita? Sagot ni Joe, hindi. Sinabi lang niya na makikita mo siya kapag nakita mo ang regalo niya. Pagkarinig nito, si Rubas at ang iba ay lalo pang na-curious sa Reg Along nasa kahon. Kaya, sinabi ni Rubas kay Joe, buksan ang kahon. Gusto kong makita kung ano ang nasa loob. Dahan-daang binuksan ni Joe ang kahon at ipinakita kay Rubas. Isa itong ceramic bottle. Halatang antik iyon. Bilang nangungunang mga elite sa negosyo, ang mga CEO dito ay nakakolekta ng maraming mga antik. Bagamat hindi sila eksperto, lahat sila ay bihasa sa mga antik.
Ito ay isang bihirang ceramic bottle. Ito ang pinakamagandang ceramic na piraso mula sa Eldoria. Isang bihirang ceramic na piraso ang na-auction sa Chortai noong nakaraang taon sa halagang 32 milyong dolyar. Ang ceramic na piraso ay perpektong ginawa. Ito ay isang hindi mabibaylang kayamanan. Nang makita nila ang ceramic bottle, agad silang nag-conclude. Sa sandaling iyon, hindi nila napigil ang purihin ito. Walang tigil. Ang mga bihirang ceramica ay may mahabang kasaysayan. Mayroong 5 uri ng mga sikat na ceramica sa Eldoria. Ang mga bihirang ceramica ay mga tradisyonal na likhang sining sa Eldoria. Ginamit ito para sa maharlikang pamilya noong sinaunang panahon. Ang hugis ng ceramic na piraso ay simple at eleganteng, na may mahalagang agata bilang glazes. Ang kulay ay natatangi. Ang bapor na ito ay ipinasa mula noong sinaunang panahon. Habang nagbabago ang liwanag, ang kulay ng ceramic na piraso ay parang langit pagkatapos ng ulan at ang mga luntiang bundok. Ito ay makinis. Ang glaze ay makapal, maliwanag, at hindi nakasisilaw. Kapag kinatok ito, gagawa ito ng malutong na tunog. Ang ibabaw ng ceramic na piraso ay mukhang mga pakpak ng sekeda. Sinabi ng mga tao na ito ay tulad ng jade ngunit mas mahusay kaysa sa jade. Ang mga mata ni Rubus ay naglalabas din ng isang baliw na liwanag. Para bang isang lobo ang nakatuklas ng kanyang biktima at nais itong makuha. Oo, si Rubus ay isang mayaman na nahuhumaling sa mga antik. Ang kanyang mga paboritong antigo ay bihirang mga ceramica mula sa Eldoria. Kabanata 973. Guro, dapat ba nating tanggapin ang reg along ito o ibalik? Sa sandaling ito, ang mga salita ni Joe ay nagpabalik sa kanyang katinoan. Ibalik mo. Mas gugustuhin kong ibigay sa kanya ang aking manor at lahat ng mamahaling sasakyan na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar bawat isa sa aking garahe kaysa ibalik ang ceramic na pirasong ito. Si Rubus ay nasa bingit ng pagtapak sa kanyang mga paa. Dahil dito nagulat sina Stern, Ogden, at ang iba pa. Ito ay bihira para sa T. Makita nila si Rubus na sobrang emosyonal. Maging si Joe ay medyo namangha. Sa kanyang palagay, si Rubus ay isang maginoo. Napakakaunting mga bagay ang maaaring magpa-excite kay Rubus. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang ceramic na piraso ang talagang nagpasaya kay Rubus. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Joe si Rubus ng ganito. Mabilis siyang sumagot, kung gayon, sasabihin ko ba kay Mr. Agosta at papasukin siya? Oo, sabi ni Rubus. Hindi basta-basta nakilala ni Rubus ang mga estranghero. Gayunpaman, ito ay isang estranghero na nagpadala ng pinakamahusay na bihirang ceramic na piraso sa sandaling siya ay dumating. Kahit anong mangyari, kailangan siyang makilala ni Rubus. Not to mention other things, napakabihirang nitong ceramic piece na kahit may pera ang isa, baka hindi niya mabili. Nais pasalamatan ni Rubus ang taong ito na may maraming pera. Sabi naman ni Joe at lumabas ng sala. Pagkaalis ni Joe, hindi napigilan ni Stern na tanungin si Rubus, Mr. Virgil, bakit binigyan ka ng lalaking ito ng isang pambihirang piraso ng ceramic? Napakahalaga nito. Tinanong ito ni Stern dahil pakiramdam niya ay narinig na niya ang tungkol kay Jerick Agosta sa isang lugar noon. Hindi niya lang maalala. Nakilala ni Stern si Jerick 2 araw na ang nakakaraan at pinalayas siya. Ngunit malinaw naman, sa puso ni Stern, si Jerick ay hindi naiiba sa isang langgam. Kaya naman, nakalimutan na niya kung sino si Jerick. Gayunpaman, ang iba ay naguguluhan din matapos marinig ang mga salita ni Stern. Ngumiti si Rubus, kahit bakit niya ibinigay sa akin ang pambihirang ceramic na pirasong ito, kailangan kong pasalamatan siya. Sa sandaling ito, ang tunog ng isang sasakyan ay nagmula sa labas. Hindi na kailangang sabihin. Ang sinong tao. Kabanata 974. Dinala ni Joe sina Jerick at Spencer sa sala ng manor. Nang makita ni Stern si Jerick, sumimangot siya. Sa wakas ay naalala niya si Jerick. 2 araw na ang nakalilipas, sa opisina ni Stern, sinabi ni Jerick na si Stern ay sisipain ng kanyang amo sa kumpanya sa loob ng 3 araw.
Hindi inaasahan ni Stern na pupunta si Jerick sa gawin ng kanyang amo. Bagamat si Stem ay puno ng paghamak kay Jerick, siya rin ay labis na nalilito, nag-iisip, ano ang ginagawa ng taong ito dito. Sa gilid, nakilala ni Ogden si Jerick. Nagkatinginan sina Ogden at Stern. Pareho silang interesadong malaman kung bakit bumisita si Jerick kay Rubus. Tumayo na si Rubus mula sa sofa, at isang bihirang magiliw na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Hello, Mr. Agosta, welcome to my asyenda. Nagkusa si Rubus na abutin ang kanyang kamay kay Jerick. Dahil dito, nainggit si Stern, Ogden, at ang iba pang mga CEO kay Jerick. Nakipagkamay si Jerick kay Rubus, Mr. Virgil, napakasaya kung makita ka. Masayang ngumiti si Rubus, ikinagagalak kung makilala ka, Mr. Agosta. Please have a seat. Pagkatapos, umupo sina Jerick at Rubus sa sofa. Sinabi ni Rubus kay Joe, gumawa ng kape si Mr. Agosta. Got it, Master? Umalis na si Joe. Itinuro ni Rubus ang saradong kahon ng pambihirang ceramic na bote sa mesa at sinabi kay Jerick, Mr. Agosta, natutuwa ako na binigyan mo ako ng ganoong mahalagang regalo. Nang marinig ang mga salitang ito, muling nakaramdam ng inggit sina Stern, Ogden, at ang iba pa. Hindi ganoon kadaling iparamdam kay Rubus ang pagiging flattered. Masasabing naging marangal na panauhin si Jerick sa mga mata ni Rubus. Napangiti ng mahina si Jerick, Mr. Virgil, huwag mong sabihin yan. Balita ko mahilig ka sa mga antik. Nagkataon lang na may hawak akong ceramic piece. With the intention na makipagkaibigan sa iyo, dinala ko ito. Karangalan ko na nagustuhan mo ito. Noong una, nag-aalala ako na baka hindi mo ito magugustuhan. Sa sandaling sinabi ito ni Jerick. Natigilan si Stern at ang iba pa. Ang bihirang ceramic na piraso ay isang hindi mabibaylang kayamanan. Kung dadalhin sa merkado ng auction, ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10-10 milyong dolyar. Higit sa lahat, ito ay isang bihirang top-grade na ceramic na piraso sa mga antik. WHO. Hindi mo gusto ang isang mahalagang kayamanan. Nagtaka sila kung alam ni Jerick ang halaga ng bihirang ceramic na pirasong ito. Gayunpaman, natuwa si Rubus sa sinabi ni Jerick. Kabanata 975. Dahil binigyan mo ako ng isang mahalagang piraso ng ceramic, kailangan kong suklian ang iyong kabaitan. Magbigay ng isang presyo, at susulatan kita ng isang tseke ngayon, mataimtim na sabi ni Rubus. Bukod dito, naglabas siya ng checkbook at panulat mula sa panloob na bulsa ng kanyang suit. Tila isusulat niya ang tseke sa sandaling sinabi ni Jerick kung gaano niya gusto. Gayunpaman, sinabi ni Jerick, Mr. Virgil, sinabi ko lang na gusto kong makipagkaibigan sa iyo sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo ng ceramic na piraso. Kung pipilitin mong bigyan ako ng pera, babawiin ko. Sa aking palagay, gaano man kamahal ang ceramic na pirasong ito, hindi ito maihahambing sa pagkakataong makipagkaibigan sa iyo. Medyo nagulat si Rubus, at walang alinlangan na mas masaya siya. Bagamat alam niyang medyo exaggerated ang sinabi ni Jerick, ipinahayag ni Jerick kung gaano kaimportante ang makipagkaibigan sa Rubus. Natural, natuwa si Rubus. Gayunpaman, hindi tanga si Rubus. Si Jerick ay isang estranghero sa kanya, at ito ang unang pagkakataon na sila ay nagkita. Walang maniniwala na binigyan siya ni Jerick ng hindi mabibaylang ceramic na bote para lang makipagkaibigan sa kanya. Kaya naman, sinabi ni Rubus kay Jerick, kung gayon, hindi kita susulatan ng tseke. Mr. Agosta. Gayunpaman, dapat mong sabihin sa akin kung ano ang kailangan mong gawin ko para sa iyo. Hanggat kaya ko, papayag ako. Oo, hanggat ito ay maaaring gawin ni Rubus, ipapangako niya kay Jerick. Talagang nagustuhan ni Rubus ang bihirang ceramic na pirasong ito. Napatingin din sina Stern, Ogden, at ang iba pa kay Jerick. Gusto nilang malaman kung bakit nandito si Jerick ngayon. Alam ni Jerick na kung muli siyang magsasabi ng isang bagay na exaggerated, malamang ay hindi siya magugustuhan ni Rubus. Kaya naman, humarap siya kay Rubus at sinabing, kailangan ko ng tulong mo.
Walang alinlangang napakasaya ni Rubus na sa wakas ay handang magsabi ng totoo si Jeric. Pinatunayan nito na kinuha ni Jeric si Rubus bilang kanyang kaibigan. Pakisabi, nakangiting sabi ni Rubus. Sinabi ni Jeric, Mr. Virgil. Gusto kong makipagtulungan sa iyo. Alam ko na ang ilan sa iyong mga kumpanya ay naging mga internasyonal na higanti. Sa pagkakaalam ko, ang Candy Company at Donald Company ay mga international fast food giants. Kaya, gusto kong mamuhunan sa dalawang kumpanyang ito. Naisip ng iba, para mamuhunan sa Candy Company at Donald Company. Nagulat si Rubus, at gayon din sina Stern, Ogden, at ang iba pa. Nang sa wakas ay natauhan na sila, kakaiba. Ang mga pagpindot ay lumitaw sa mga mukha ni Stern, Ogden, at ng iba pa. Alam nila na ang Candy Company at Donald Company ang dalawang fast food giant sa mundo. Kabanata 976. Sinakop ng dalawang higanteng ito ang pinakamaraming bahagi ng mga fast food market sa maraming bansa. Ang Candy Company at Donald Company ay masasabing mga Rubus money printer. Nag-imprenta sila ng 10-10 milyong dolyar para sa kanya araw-araw. Kahit na ang isang tanga ay hindi papayagan ang iba na mamuhunan sa gayong kumikitang mga higanteng internasyonal. Ang paggawa nito ay walang pinagkaiba sa pagbibigay ng maraming pera sa iba. Bilang isang business tycoon, natural na hindi papayag si Rubus. Kaya naman, bigla siyang naging seryoso at sinabi kay Jeric, Mr. Agosta, bagamat napakamahal ng Reg Along ibinigay mo sa akin, mahalaga rin ang Candy Company at Donald Company. Ang mga kumpanyang itinatag ko ay 100% na ngayon ang pag-aari ng aking sarili. Ang bawat isa sa aking mga kumpanya ay kumikita ng bilyon-bilyong dolyar sa isang taon. Lahat sila ay lubos na kumikita. Wala talaga akong maisip na dahilan kung bakit kailangan kitang mag-invest sa mga kumpanya ko. Kaya, Mr. Agosta, pasensya na. Mahina hong sinabi ni Jeric, Mr. Virgil, lahat ng kumpanya mo ay kumikita ng malaking kita ngayon. Gayunpaman, ang mundo ng negosyo ay nagbabago ng hindi mahuhulaan, at ang bawat kumpanya ay malamang na mahulog sa krisis. Ayaw mo ba talagang pag-isipang makipagtulungan sa akin? Ngumiti si Rubus at sinabing, tama ka. Ang mundo ng negosyo ay nagbabago ng hindi mahuhulaan. Gayunpaman, ako ang maaaring matukoy ang mga resulta ng mga laro at gumawa ng mga patakaran sa gayong mundo ng negosyo. Ang kanyang mga salita ay masasabing refleksyon ng realidad. Kung ang mundo ng negosyo ay isang food chain, ang Rubus ay dapat na nasa tuktok ng food chain. Sa yaman at koneksyon ni Rubus, siya nga ang gumawa ng mga patakaran sa mundo ng negosyo. Hindi siya makakatagpo ng anumang krisis. Kahit na magkaroon ng krisis, ito ay malulutas ni Rubus sa sandaling ito ay lumitaw. Hindi nagpakita ng labis na pagkabigo si Jeric nang tumanggi si Rubus na makipagtulungan. Ngumiti siya kay Rubus. Mr. Virgil, bagamat tinanggihan mo ako at pinagsisisihan mo ako, naniniwala ako na talagang magtutulungan tayo sa hinaharap. Ngumiti si Rubus. Well, I'm also looking forward to cooperating with you in the future, but I'm afraid that you can't become a shareholder of Candy Company or Donald Company in this life. I'm really sorry. Tumingin si Jeric sa kanya at seryosong sinabi, Mr. Virgil, since so, we might be business rivals. Pagdating ng panahon, kung ako ay walang ingat na dahilan upang ikaw ay magdusa ng pagkalugi sa negosyo, mangyaring patawarin mo ako. Sa wakas ay hindi napigilan ni Rubus ang tumawa ng malakas. Hahaha, Mr. Agosta, bihira akong magkaroon ng kalaban sa negosyo, talo pa. Kahit sino. Kung kaya mo akong talunin sa negosyo at pahihirapan ako ng mabigat na pagkalugi, hindi lang kita masisisi, kundi magpapasalamat din ako sa iyo. Malaki ang tiwala ni Rubus. Hindi ito bulag na kumpiyansa. Ito ay dahil sa kanyang tagumpay at lakas sa negosyo. Stern, Ogden, at ang iba ay hindi nag-alinlangan dito. Sa kanilang opinyon, imposibleng matalo ni Jeric si Rubus sa negosyo at maging sanhi ng matinding pagkalugi. Gayunpaman, mataimtim na tumango si Jeric. Mr. Virgil, tatandaan ko ang sinabi mo. Nakahinga ako ng maluwag sa narinig ko.
Sa ganitong paraan, kung talagang gagawin kitang pagkalugi sa mundo ng negosyo sa hinaharap, wala akong kasalanan. Tahimik na ngumiti si Rubus. Si Jeric ay bulag na mapagmataas sa kanyang paningin. Gayunpaman, hindi niya sinisisi si Jeric. Kung tutuusin, napakaraming tao na magaling magyabang ngunit walang naabot. Hindi mahalaga kung isa si Jeric sa kanila. Hindi niya ibababa ang sarili sa level ni Jeric. Inaasahan ko ang araw na pahirapan mo ako ng malaking pagkawala, Mr. Agosta. Hindi kita masisisi, kalahating biro ni Rubus sa Jeric. Si Stern, Ogden, at ang ibang mga tao, agad silang nagtawanan bilang pagsang-ayon, hahaha. Nakakatawa talaga si Mr. Virgil. Hindi talaga alam ng brat na ito ang lugar niya. Umakto si Jeric na parang hindi niya nakita ang pangungutya. Salamat sa iyong mabuting pakikitungo. Maraming salamat. I'll take my leave muna. Gayunpaman, biglang pinigilan ni Rubus si Jeric. Sandali lang, Mi Agosta. Pakiramdam. Kabanata 997. Huminto si Jeric, tumingin kay Rubus, at nagtanong, Mr. Virgil, may iba pa ba? Mr. Agosta, tanungin ulit kita. Bakit gusto mong makipagtulungan sa akin? Diretso ang tingin ni Rubus kay Jeric na parang gusto niya. Para basahin ang isip ni Jeric. Nakangiting sabi ni Jeric. Maniniwala ka ba sa akin kung sasabihin ko sa iyo na ang dahilan kung bakit gusto kong maging shareholder ng Kenda Company ay upang sipain ng isang tao? Matapos marinig ang mga salitang iyon, napatulala si Rubus. Natigilan din ang ibang tao. Nang marinig ni Stern na gusto ni Jeric na maging shareholder para patalsikan ang isang tao sa kumpanya, naghinala siyang gustong sipain siya ni Jeric. Hindi niya inaasahan na maaalala pa rin ni Jeric ang sinabi niya noong araw na iyon at isasagawa ito. Ito ay talagang natakot sa kanya. At the same time, galit siya. Sa wakas ay natauhan si Rubus at sinabi kay Jeric, Mr. Agosta, may nakasakit ba sa iyo sa kumpanya ko? Sino siya? Kung may nakasakit sa iyo sa kumpanya ko, hihingi ako ng tawad sa iyo sa ngalan niya. Kung kasalanan niya, talagang tatanggalin ko siya. Sa sala, medyo namutla ang mukha ni Stern. Nagpanik siya. Sa sandaling ito, itinuro siya ni Jeric at sinabing, siya, Stern. Nanlaki ang mga mata ni Stern. Hindi niya inaasahan na ituturo siya ni Jeric sa harap ni Rubus. Dahil dito, nanginginig ang kanyang puso sa kawalan ng konsensya. Nagulat si Rubus at ang iba pang mga CEO na hindi alam ang kanilang alitan. Ang taong gusto ni Jeric. Kaysa kay Stern. Ang pagsipa sa kumpanya pagkatapos maging shareholder ng Kenda Company ay walang iba. Ito ay talagang ikinagulat ng mga hindi alam ang dahilan. Matagal bago natauhan si Rubus. Pagkatapos, tinanong niya si Jeric, Mr. Agosta, maaari mo bang sabihin sa akin kung bakit gusto mong hayaan si Stern na umalis sa kumpanya ng Kenda? Sinabi sa kanya ni Jeric ang tungkol sa eksklusibong karapatan sa pamamahala ng Kenda Company at Donald Company. Hiniling ni Stern kina Jeric at Claire na talakayin ang pakikipagtulungan sa mess court. Ngunit 2 araw na ang nakakaraan, hindi lamang sinira ni Stern ang kontrata, ngunit pinalayas din niya sina Jeric at Claire. Nang matapos ni Jeric ang pagsasalaysay, tumingin siya kay Rubus at sinabing, Ginoong Virgil, tapos na ako. Sa tingin mo kaya kung ilabas ang galit ko? Bahagyang kumunat ang noo ni Rubus. Hindi niya akalain na dapat paalisin si Stern sa kumpanya kahit medyo nakaalis na rin siya. Malayo. Kaya naman, tumingin siya kay Jeric at sinabing, Mr. Agosta, bagaman medyo padalos-dalos si Stern, hindi ko siya sisipain. How about this? Mr. Agosta, do me a favor and I'll ask him to apologize to you in person. Gayunpaman, umiling si Jeric at sinabing, Mr. Virgil, salamat sa iyong kabaitan. 2 days ago, sinabi ko sa kanya na sipain ko siya sa company within 3 days. Talagang tutuperin ko ang aking salita. Mukhang hindi ko siya mapapaalis sa loob ng 3 araw, ngunit gagawin ko pa rin ito sa loob ng 10 araw. Nang marinig ang mga salitang iyon, medyo nagalit si Rubus. Hindi niya inaasahan na hindi siya ililigtas ni Jeric sa mukha at pipilitin niyang paalisin si Stern sa kumpanya.
Binigyang diin pa niya na gagawin niya ang sinabi niya at paalisin si Stern sa kumpanya sa loob ng 10 araw. Sa madaling salita, sisipain ni Jerick si Stern sa kumpanya nang hindi humihingi ng pahintulot kay Rubas. Ito ang kumpanya ko. Napaisip si Rubas. Labis siyang hindi nasiyahan sa sinabi ni Jerick. Patawarin mo ako, Mr. Agosta. Ako ang boss ng Kenda Company. Kung ang mga empleyado ay walang masyadong ginawang mali, hindi ako basta-basta magpapaalis sa trabaho. Patawarin mo ako, mahinahong sabi ni Rubas kay Jerick, bagamat hindi siya nasisiyahan kay Jerick. Nilinaw niya kay Jerick na hindi niya sisipain si Stern sa kumpanya. Kabanata 998. Inaasahan na niya ang ganoong tugon, kaya nanatiling hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon. Tumingin siya kay Rubas at sinabi, Mr. Virgil, naniniwala ako na malapit mo na siyang paalisan sa kumpanya mo. Ngumiti lang si Rubas. Mr. Agosta, alam kong may pagtatangi ka kay Stern. Pero patawarin mo sana ako dahil hindi kita tinulungan na matupad ang iyong hiling. Siya ay isang napakahusay na talento sa negosyo. Kailangan ng aking kumpanya. Siya ay labis. Tumango si Jerick. Mr. Virgil, naiintindihan ko. Gayunpaman, tiyak na tutulungan mo akong matupad ang aking hiling sa loob ng 10 pagpatay. Nagkibit balikat si Rubas. Inilahad niya ang kanyang mga kamay at sumagot. Takot akong mabaygo ka kung talagang iniisip mo. Mr. Agosta. Gayunpaman, kung sa tingin mo ay tiyak na matutupad mo ang iyong hiling, kung gayon ang nais ko lamang ay gawin mo ito sa lalong madaling panahon. Ang iba pang mga CEO sa sala ay may nakakaintrigang ngiti sa kanilang mga mukha. Maging si Stern ay naging walang takot nang marinig niyang kinumpirma ni Rubas si Agan at muli na hindi niya ito palalayasin sa kumpanya. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Hanggat nagpa siya si Rubas na huwag siyang tanggalin, ang opinyon ni Jerick ay walang halaga. Anong paraan ang maaaring gawin ni Jerick para hindi na siya maging CEO ng Kenda Company? Ngumiti si Jerick at sinabing, Mr. Virgil, I'm so happy to see you tonight. Pagkatapos ay kakausapin kita tungkol sa pakikipagtulungan sa loob ng ilang araw, Palm. Ngumiti ng mapait si Rubas. Nilinaw na niya kay Jerick na hindi niya ibebenta ang bahagi ng Kenda Company at Donald Company sa sinuman. Gayunpaman, mukhang determinado pa rin si Jerick na makipagtulungan sa kanya, kaya hindi siya makapagsalita. Dahil sa pagiging magalang, sinabi niya, kung gayon, Mr. Agosta, inaasahan kong makatrabaho ka balang araw. Tapos may naalala pa siya. Itinuro ang pambihirang ceramic sa kahon sa mesa, sinabi niya kay Jerick, Mr. Agosta, hindi kita tinulungan sa anumang bagay na ipinagagawa mo sa akin ngayong gabi. Napakahalaga ng bihirang ceramic na ito kaya hindi ko ito karapat-dapat. Mangyaring ibalik ito. Bagamat mahal ni Rubas ang bihirang ceramic na ito kaya hindi niya matiis na hiwalayan ito, hindi niya ito tatanggapin. Ipinadala ni Jerick ang regalo sa kanya upang pag-usapan ang pakikipagtulungan at upang sipain si Stern palabas ng kumpanya. Gayunpaman, hindi siya sumang-ayon sa dalawang kondisyon na iminungkahi ni Jerick. Sa makatuwid, nais niyang ibalik sa kanya ang bihirang ceramic. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tumanggi si Jerick. Mr. Virgil, gaya nga ng sabi ko, gaano man kahalaga ang ceramic na ito, hindi ito kasing halaga ng ating pagkakaibigan. Mr. Virgil, Palm. Pagkatapos noon, nag-walk out si Jerick kasama si Spencer. Nang marinig ang sinabi ni Jerick, labis siyang hinangaan ni Rubas. Ang ceramic ay nagkakahalaga ng daan-daang milyong dolyar, isang bagay na napakahalaga at bihirang lampas sa pera. Pagsukat. Gayunpaman, ipinadala ito ni Jerick sa kanya nang walang pag-aalinlangan. Hindi alintana kung ano ang hitsura ni Jerick, ang kanyang pagkabukas palad ay nakakuha ng respeto ni Robs. Agad na sinabi ni Rubas kay Jerick, let me see you off, Mr. Real. Ngunit sinabi ni Jerick sa kanya, Mr. Virgil, bibisitahin kita muli sa hinaharap. Hindi mo kailangang maging magalang. Kaya kung pumunta ng mag-isa. Bagamat sinabi na ni Jerick, pinaalis pa rin siya ni Rubas dahil ang ceramic ay isang mahalagang regalo.
Matapos panoorin sina Jerick at Spencer na sumakay sa kotse at umalis, si Rubus, Stern, Ogden, at ang iba pang mga tao ay bumalik sa asyenda. Stern, Ogden, at ang ibang mga tao ay hindi gustong makita si Jerick. Ang dahilan kung bakit sila lumabas upang makita siya ay upang sundin ang kanilang boss suit. Matapos bumalik sa sala ng asyenda at maupo, tumingin si Rubus kay Stern at sinabing, Stern, bagamat ipinagtanggol kita sa harap ni Jerick, hindi simple si Jerick sa aking palagay. Ibigay ang eksklusibong mga karapatan sa pamamahala na ipinagkaloob namin sa pamilya Cuevas kay Jerick. Sa mundo ng negosyo, mas mabuting magkaroon ng isa pang kaibigan kaysa sa isang kaaway. Ayon sa kasabihan, ang isang tao ay nakaramdam ng obligado sa sandaling makatanggap ng mga regalo ng iba. Dahil nakatanggap si Rubus ng napakamahal na bihirang ceramic, gusto niyang mabawasan ang tensyon sa pagitan ni Jerick at Stern. Kaya hiniling niya kay Stern na ibigay ang eksklusibong mga karapatan sa pamamahala sa Eldorya sa Evermore Group ni Jerick. Oo, Mr. Virgil, sagot ni Stern. Magdamag natapos ang pamilya Cuevas. Ang eksklusibong mga karapatan sa pamamahala ng Kende Company at Donald Company sa Eldorya ay maaari lamang ilipat sa isa pa. Kumpanya. Kabanata 999. Sa pamamagitan ng pagbibigay nito sa kumpanya ni Jerick, maaari nilang mabawi ang mga pagkalugi ng kumpanya at mapabuti ang kanilang relasyon kay Jerick. Sa sandaling ito, biglang may naisip si Ogden. Mataimtim niyang tiningnan si Rubus at sinabing, Mr. Virgil, sinabi mo na biglang inilipat ng pamilya Cuevas ang lahat ng kanilang mga ari-arian sa iba 2 araw na ang nakalipas at napilitang umalis sa Nuvo. Sa tingin mo ba si Jerick ang nag-alis ng lahat ng ari-arian at kayamanan ng mga Cueva at pinilit silang umalis? Sa sandaling sinabi niya iyon, si Rubus at ang iba pang mga tao ay tumahimik. Hindi nila maiwasang maging seryoso. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagmumuni-muni, sabi ni Rubus, Ogden, may katuturan ang sinabi mo. Naisip ni Rubus na maaaring si Jerick ang kumuha ng lahat ng ari-arian at kayamanan ng pamilya Cueva at pinilit. Umalis sila sa Nuvo. Sa sandaling ito, naalala niya na iminungkahi ni Jerick na makipagtulungan sa kanya sa negosyo at mamuhunan sa Kende Company at Donald Company. Hindi siya naniwala kay Jerick noon. Dahil kung gusto ni Jerick na mamuhunan sa 2 internasyonal na kumpanya ng Gant na ito, kakailanganin niya ng napakalaking halaga. Pera. Maliban sa mga mayayamang pamilyang iyon, walang ibang tao ang makakapag-oil ng napakaraming pera. Gayunpaman, kung si Jerick ang namamahala sa lahat ng mga ari-arian at kayamanan ng pamilya Cuevas, hindi magiging problema para sa kanya na mamuhunan sa Kende Company at Donald Company. Laking gulat din ng iba pang mga tao nang marinig ang paninindigan ni Rubus. Si Jerick kaya ang nag-agaw ng ari-arian at kayamanan ng mga Cueva. Nagtaka sila. Kung iyon ang kaso, kung gayon si Jerick, na hindi tumingin kahit saan pambihira, ay talagang kamangha-manghang. Hindi man ang pamilya Cuevas ang pinakamayamang pamilya sa Mescourt, tiyak na isa ito sa nangungunang 10 mayayamang pamilya. Nakakabigla kung ang sinuman ay tahimik na nilamon ang isang gold family na may $1 trilyon na ari-arian tulad ng pamilya Cuevas. Mr. Virgil, naalala ko na sinabi sa iyo ni Jerick na kung hindi ka makikipagtulungan, magiging kakompetensya ka. Sinabi rin niya na papahirapan ka niya at humingi ng tawad. Pinag-isipan din ni Stern ang mga salita at gawa ni Jerick. Tinanong niya, magbabalak ba si Jerick laban kay Mr. Virgil? Naging mataimtim ang ekspresyon ni Rubus nang bumagsak ang kanyang tingin sa pambihirang ceramic sa mesa. Naalala niya na paulit-ulit na sinabi ni Jerick na makikipagtulungan siya sa kanya. Paulit-ulit ding sinabi ni Jerick na sa loob ng 10 araw ay masisipa si Stern sa kumpanya. Kung ang mga hula ni Jerick ay naging totoo, kung gayon ay gagawin niyang sumang-ayon si Rubus na hayaan siyang mamuhunan sa Kende Company at Donald Company, o siya ang magkokontrol sa 2 kumpanya. Hindi maiwasang isipin ni Rubus kung gusto ni Jerick na magkaroon ng life and death business war sa kanya. Bumalik ang kotse ni Jerick sa patio ng manor. Agad namang humakbang sina Xavier at William at binuksan ang pinto ng sasakyan.
Pagbaba ni na Jeric at Spencer sa sasakyan, agad na sinabi ni na Xavier at Will iyan na magalang kay Jeric, Mr. Agosta, welcome to come back. Bahagyang tumango si Jeric. Well, Xavier, William, ituloy mo ang iyong negosyo. Yes, Mr. Agosta. Sumagot sina Xavier at William at pumunta na sila sa sarili nilang negosyo. Matapos talunin ni Jeric si Zapata sa manor ng pamilya Cuevas, sumuko sina Xavier at William kay Jeric at sinundan siya sa manor na ito. Pagkatapos, ang manor ay naging punong tanggapan ng Dragon Sect sa Mescourt. Si Xavier at William ay hinirang bilang mga sect masters ng Dragon Sect. Sila ang namamahala sa daan-daang martialists na dating naglilingkod sa pamilya Cuevas. Ang mga martialists ay hindi walang ginagawa sa buong araw. Dahil kinuha na ni Jeric ang ari-arian ng pamilya Cuevas, hiniling niya kay Claire, Helene, at sa dalawa pang babae na kunin ang mga kumpanya at ari-arian na iyon. Gayunpaman, ang pamilya Cuevas ay may napakaraming kumpanya at ari-arian sa Mescourt. Ang apat na batang babae ay nahaharap sa kakulangan ng lakas tao. Sa makatuwid, hiniling ni Jeric kina Xavier at William na pamunuan ang mga martialists upang tulungan ang mga batang babae sa pagkuha sa pamamahala ng mga kumpanya. Matapos ang ilang araw ng abalang trabaho, sa wakas ay natapos na ng apat na babae, sina Xavier, William, at mga martialists, ang pagkuha sa lahat ng kumpanya at ari-arian. Habang pinaghirapan ito ni na Xavier, William, at ng mga martialists, itinuring sila ni Jeric bilang kanyang mga tunay na pinagkakatiwalaang tagasunod. Bumalik sina Jeric at Spencer sa manor. Si Tillman, na nakaupo sa sala, ay agad na bumangon at binati si Jeric, Mr. Agosta. Tumango si Jeric at umupo sa sofa. Kabanata 1000. Nagtimpla ng kape si Tillman kay Jeric at sinabing, Mr. Agosta, kumusta ang pakikipagtulungan sa negosyo? Sinabi ni Jeric, magaling. Hindi magtatagal para makipag-deal sa akin si Rubas. Hindi mapigilan ni Spencer na matigilan. Nakapunta na siya sa manor ni Rubas kasama si Jeric. Alam niyang nabigo si Jeric na makipagkasundo kay Rubas. Gayunpaman, sinabi ni Jeric sa sandaling ito na maaabot niya ang isang deal sa negosyo sa Rubas sa loob ng ilang araw. Mr. Agosta, hindi ka talaga nakipag-deal kay Rubas. Sa halip, binigyan mo siya ng isang piraso ng top-grade rare ceramic ng libre. Ito ay $1,000,000. Sabi ni Spencer sa distressed tone. Naawa siya kay Jeric. Nang marinig ito ni Tillman, napagtanto niya na mayroong isang kwento sa loob. Nanatiling kalmado si Jeric at sinabi kay Spencer, hindi pa pumapayag si Rubas na makipagtulungan sa akin, ngunit sa loob ng ilang araw, naniniwala akong gagawa siya ng inisyatiba na makipagtulungan sa akin. Para naman sa rare ceramic, sulit naman kung makikilala ko si Rubas at magkaroon ng makapangyarihang business partner sa Mescourt. Bagamat hindi alam ni na Spencer at Tillman kung bakit sigurado si Jeric na makikipagtulungan sa kanya si Rubas, hindi sila nag-alinlangan sa kanya nang makita ang kanyang matatag na ekspresyon. Sa kanilang mga mata, walang bagay na hindi magawa ni Jeric. Dahil sinabi ni Jeric na nakatadhana si Rubas na makipagtulungan sa kanya, naniniwala sila na tiyak na darating siya sa Jeric. Pagkasabi niyon, tumingin si Jeric kay Tillman at nagtanong, hindi pa ba bumabalik sina Claire at Helene? Sabi ni Tillman, Mr. Agosta, kanina pa sila nakabalik, pero marami pa silang dapat asikasuhin sa kumpanya. Kaya lalo nilang hiniling sa akin na sabihin sa iyo na wala silang oras para makipag-usap sa iyo ngayong gabi. Hindi mapigilan ni Jeric ang mapangiti. Well, nagtrabaho sila ng husto. Hindi ko sila iistorbohin ngayong gabi. Pagkatapos ay sinabi niya kina Spencer at Tillman, gabi na. Makakapagpahinga ka na. Yes, Mr. Agosta, mabilis na sabi ni na Spencer at Tillman. Pagkatapos ay naglakad si Jeric sa hagdan. Pagkabalik sa kanyang kwarto, umupo siya sa kanyang desk at binuksan ang kanyang laptop. Pagkatapos ay binuksan niya ang International Stock Market Index website at nag-login sa kanyang account. Pagkatapos ay sinimulan niya ang transaksyon sa stock. Ang mga stock na pinili niya ay ang Kenda Company at ang Donald Company.
Nagsimula na siyang mag-transact. Makalipas ang 10 minuto, natapos na niya ang transaksyon. Ang halaga ng transaksyon ay 20 bilyong dolyar. Binili ni Jerick ang mga stock ng Kende Company at ang mga stock ng Donald Company, 100 bilyong dolyar bawat isa. Sa tanghali sa susunod na araw. Sa Manor, nakaupo si Rubos sa sala kasama ang ilan sa mga CEO ng kumpanya, kasama sina Stern at Ogden. Medyo solemn na ang ekspresyon ni Rubos, habang parehong puno ng halo-halong emosyon ang mga mukha ni Stern at Ogden. Mr. Virgil, mula nang magbukas ang stock market kaninang umaga, tumataas ang presyo ng Kende Company at Donald Company. Sa oras na ito, sa wakas ay binasag ni Stern ang katahimikan at sinabi kay Rubos. Mr. Virgil, ang matalim na pagtaas ng stock sa oras na ito ay talagang kainahinala. Niyanig nito ang buong stock market ng Mescord, sabi ni Ogden. Tumango si Rubos. Nakita ko na ang stock market. This time, tumaas ng husto ang stock price ng Kende Company at Kende Company dahil may sadyang bumili ng daan-daang bilyong dolyar na stocks. Bagaman hindi ko malaman kung bakit ginawa ito, sigurado ako na ang matalim na pagtaas ng presyo ng stock ay haantong sa mga hindi magandang resulta. Sabi ni Stern. Mr. Virgil, ngayong tumaas ng 400% ang stock, magbebenta muna tayo ng ilang stock sa mataas na presyo. Kapag ang presyo ng stock ay bumagsak ng husto, maaari tayong bumili ng mga stock sa mababang bilis at mabawasan ang ating mga pagkalugi. Inilabas niya ang kanyang laptop at ipinakita ang index ng stock market. Inilabas din ng ibang mga CEO ng kumpanya ang kanilang mga laptop at inobserbahan ang stock index. Matapos suriin ang index ng stock market, karaniwang sumang-ayon sila sa panukala ni Stern. Gayunpaman, tinanggihan ni Rubos ang mungkahi ni Stern at sinabing, wala pang 2 oras na bukas ang stock market, pero tumaas ng 100% ang presyo ng stock. Siguro hindi pa umabot sa peak ang presyo ngayon, malulugi din tayo kung masyadong maaga ang pagbebenta natin. Maghintay muna tayo. Huwag ibenta hanggang sa huling sandali, baka sasamantalahin ito ng mga tao sa likod ng mga eksena. Bilang isang negosyante, mas kritikal ang sitwasyon, naging mas kalmado si Rubos. Ang kanyang mga mata ay kasing talas ng isang lobo. Hindi niya inaasahan na may maglalakas loob na magplano laban sa kanya. Kahit sino pa ang utak at kung ano ang pakay niya, tiwala si Rubos na kaya niyang basagin ang lahat ng ambisyon ng kalaban. Makalipas ang 1 oras, nakatitig sa stock index sa screen ng computer, sinabi ni Stern kay Rubos, Mr. Virgil, ang presyo ng stock ng 2 kumpanya natin ay tumaas ng 500%. Hindi siya sinagot ni Rubos. Nakatutok ang mga mata niya sa laptop na dinala ng mayordomo. Nakita rin niya na tumaas ng 500% ang stock prices ng 2 kumpanya. Bukod dito, nakita niyang walang tigil na tumataas ang bilang at dami ng stock transactions. Pinakamabilis na tumaas ang presyo ng 2 stock sa stock market ngayon. Hindi na nakatahimik si Stern. Tumingin siya kay Rubos at sinabing, Mr. Virgil, magbebenta ba tayo ng ilang stock?